Hi guys! So it's me again, ang inyong lingkod, Madam Ja. So guys, don't forget to like, follow, subscribe na sa ating page at channel. So guys, ayan, eto, huli na naman ako sa balita. Dumating na pala si Carlos Yulo kahapon, kasi ngayon ay Wednesday. So, kahapon yata siya dumating. I'm not pretty quite sure. So, huli na naman ako sa balita kasi parang hindi naging maingay yung pagdating niya. Hindi kagaya nung ine-expect natin kasi 2 gold medalists nga siya, diba? So, ine-expect talaga natin na parang sa FYP ko or sa news feed ko, sa FB, sa TikTok, dapat siya yung siya yung topic. Dapat siya yung may mga nagsishare na dyan, nagko-congratulate. Tapos, meron pang mga nagpe-pledge dapat na mga businesses dyan, bukod dun sa mga naunang nag-pledge. Sila Vikings, daming nag-pledge na lang. Natanda ko lang si Vikings, si Mang Inasal. May mga restaurant na nag-pledge. Tapos, meron ding, I'm not pretty quite sure kung si Caltex nag-pledge ba. I'm not pretty quite sure yung parang si airlines yan, yung Anli Travel yan, meron siya. So, nakakalungkot lang kasi parang natabunan ng topic ng family problem niya na yung pagkapanalo niya. So, ang pangit, diba guys? Actually, sige, kalkalin natin ang root cause ng pinagmulan itong issue na to. Para sa akin, sa opinion ko to guys sa akin lang to, ako lang to. Okay, hindi ko alam yung opinion nyo, pero pwede nyo naman i-comment down below kung meron kayong gusto i-add up sa mga sasabihin ko ngayon. At medyo mahaba-haba tong kwentuhan natin na to. Tungkol kay Carlos Yulo pa rin to. Natabunan yung pagkapanalo niya nung merong media na binigyan ng spotlight yung nanay. Okay, binigyan ng spotlight yung nanay ni Carlos Yulo in a way na tinanong about do sa family problem na parang gustong pag-usapan. Na samantalang nanalo yung anak niya, ano ho ang masasabi nyo, Mrs. Yulo or Mr. Yulo? Congratulations. Yung tatay okay na eh. Narinig ko yung pahayag niya, yung interview niya. Pero yung sa nanay kasi, parang nagulat ako, akala ko, nabanggit na may family problem. Sa unang interview to nung nanalo si Carlos Yulo, medyo nanonood din kasi kami ng balita sa TV. So, narinig ko yon na may family problem. Pero hindi namin hina-highlight. Kumbaga parang normal naman yun eh. Unless ayaw talagang palakihin. May ganon eh. Kung kunyari, aamin na lang po yun, no comment. Pwede naman ganon. Highlight na lang po natin yung pagkapanalo ni Carlos Yulo. Kasi 2 gold medal yan at hindi biro yan. Yun nga lang, na-highlight siya in a way na hindi ko alam bakit siya na-highlight. Ano ko lang naman to ha, opinion ko lang naman to, quote unquote to. So, para sa akin kasi, pwedeng usapan na yon na, uy be, interviewin mo ko, or ako nanay, be, interviewin mo ko, kasi, gusto kong ma-reach out yung anak ko. Pwedeng ganon. Ito yung way para ma-reach out ko siya. Pwedeng ganon, guys ha, pwedeng ganon. Ano ko lang naman to, assumption ko lang. And then, dumating sa point kasi na parang umikot talaga dun yung ang bilis sa mga pangyayari. Kinabukasan ay trending na yung nanay. Di ba na medyo natabunan si anak na nanalo, na nagbigay ng karangalan sa bansa. Nakakalungkot talaga guys. And then hindi pa natapos dun. The third day nung nagpahayag si Carlos Yulo, medyo nakasama yun. Kasi pinagtanggol na niya, sinagot niya lahat ng sinabi ng nanay niya. Siguro pag gano'n, no comment na lang. Kung nagbanggit na gano'n nanay niya, sinagot kasi isa-isa ni Carlos Yulo. I don't know, bakit naman niya sinagot? Decision ba niya yon, or inutusan siya ng girlfriend niya? Or pinag-usapan nila yon na ito yung tamang bagay na dapat gawin? At ito, na-backfire si mother. Tama? Ganito nangyari sa social media. Ganito talaga. Parte na ng buhay natin ang social media, at talagang meron tayong ma-encounter ng mga taong sumasawsaw sa issue talaga. Hindi naman actually sumasawsaw, nagbibigay ng opinion. Kasi may iba kasing tao na kapag nagbigay sila ng opinion para sa kanila, baka makatulong. Okay? Kagaya ko, hindi ko naman ugaling sumawsaw talaga. Pero again, aminin na natin, I'm in a vlogging industry. Nagbablog na ako, pinakikilala ko yung sarili ko. So, hindi ko naman sinasabi ginagamit tong issue na to, but
personally speaking, meron din ho ako kasing opinion at baka makatulong din. 'Di ba? Based sa experience ko at based sa pananaw ko. Okay? At based sa point of view ko. So, balik tayo doon sa topic na nasapawan na nga. Nung sinagot ni Carlos Yulo, based sa observation ko lang to guys ewan ko kung a-agree kayo dito. Ang dami nagalit doon sa nanay, nakisyo nanay ka. Ako rin, isa rin ako sa nagbigay ng pahayag ko tungkol sa nanay. Part 1 yun ng video ko na to. Ito part 3 na to guys, part 3 na to. Yung part 1 kasi tungkol sa nanay niya rin. Gumawa din ako ng video based sa pananaw ko, based sa pagsabi ni Carlos Yulo nung mga ano niya. At nakakaawa rin naman. Maraming netizen ang naawa kay Carlos Yulo noon at nag-sympathize talaga sa kanya kasi nung time na yun talaga, parang alam mo yun, binigay mo na yung best mo sa sa bansang kinikater mo na kung tutuusin, kulang na kulang nga ang suporta, di ba, ng gobyerno. Wala naman talaga rin minsan support, di ba? Nakita ko pa nga dyan, yung nag-golf wala man lang uniform. Nakakahiya sa presidente. Grabe, hindi nyo dapat ina-allowed yan. Kasi, papasok na kalanganan yan, nakakahiya, tapos dinidikit lang nila yung uniform. Kaninong negligence yun, di ba? Well, kasi bilang presidente, ikaw ang overall leader, overall. So, yung committee na yan, pag galaw-galaw naman, nakakahiya ayoko na ulit makita yun. Tuwing 4 na taon lang yung Olympics na yan, ginaganyan nyo pa yung mga atleta. Kawawa naman. So, again, balik tayo kay Carlos Yulo. Medyo, pasensya na guys stress kasi ako pag ganyan ang government natin. Hindi nila binibigay yung best na. Nakakainis talaga. Diba? May budget naman. Di sana ako nalang sumagot nung uniform nung nag-golf na yun, diba? Nag-ambaga na lang tayo guys. Kung wala naman palang silbi, diba? Anyway, excuse me for my word. Nainis lang kasi ko dahil every 4 years lang guys to Olympic na to. At balik nga tayo, sorry kung medyo jumajump ako to one topic to another. Stick tayo kay Carlos Yulo. Yun nga, based sa opinion ko rin kasi guys, based lang rin naman kasi sa mga nababasa ko, kaya ina-express ko lahat ng opinion ng mga netizens dito, hindi lang ako, kasi may mga nababasa ako at binabalansi natin, hindi ako nag-i-stick sa opinion ko lang. Then yun na nga, naawa nga, maraming nga netizens ang naawa at alam ko psychologically na yun yung point of view din ng karamihan nung time na nagsalita si Carlos Yulo, yung sympathy talaga nasa kanya at marami rin nainis doon sa nanay. Then, eto na, nung umiyak na yung nanay, na vice versa na. Na vice versa na ang issue, guys. Totoo to. Marami naman sumimpatya doon sa nanay, na ikaw bilang anak, ganyan, makipagkasundo ka. Alam mo yung, masyadong naging, broadcast na yung pamilya nila na dapat, sila lang talaga dapat nagsusolve doon. At private talaga dapat yun. And then, andyan yung girlfriend, na pinagte-trending din ng iba kasi nakasagutan yata ni Direk Daryl Yap, ni pangalan nito, pati si Christian Gasa, yung girlfriend fighter siya, sa napapansin ko, yung karakter niya. Pero later on, na-realize ko na lubayan na lang din siya. Kumbaga parang dead man na lang din. Si Carlos Yulo naman at the end of the day, magde-decision talaga dyan. Hindi naman talaga tayo mga netizens kasi hindi naman natin alam pinagdaanan ni Carlos Yulo. Wala tayong alam kung ano ba ugali ng magulang niya, ng nanay niya, ng tatay niya. Wala rin tayong alam kung ano ba talaga yung nakikita sa kanya ng girlfriend niya, paano ba siya sinuportan. Wala tayong alam sa naging journey niya. Ang nakakalungkot lang, isa ko sa mga nakakapansin ngayon na hindi masyadong naha-highlight yung pagiging hero ni Carlos Yulo. Napansin ko yan. Hindi siya ganun nagte-trending. Unlike nung una siyang nanalo ng 2 gold medal. Trending na trending siya. Ang dami nag-share. Talagang dumadaan sa... Parang, alam mo yung trending. Yun. Yung parang, imbis na tong buwan na to, si Carlos Yulo yung nandun. Di ba? Guys, may nakikita ko Hindi ko alam kung sino nag-edit nun. Yung parang 2024 calendar, January, sinin trending, February, March, April, May, June. Doon pa nga si Diwata. Tapos, basta yung mga nagte-trending, pati yung si Boy Dila. Doon sila
Ngayon, ibig na dapat si Carlos Yulo yun, nanay na doon. Parang, ano ba talaga? Alam niyo, ito ha, from one simple mistake lang, isang mali lang na nagawa ng tao sa talang buhay niya, kaya siyang pag-usapan ng buong mundo. Sadly, that's the power of social media. Isang mistake lang. Kahit ano pang daming magagandang ginawa mo, sa past life mo, sa buhay mo, uncounted yun eh. Isang bonggang pagkakamali lang ang nagawa mo, ay trending ka sa buong mundo at pag-uusapan ka. That's the power of this technology, na kung sino man nag-invento nitong cellphone, internet, yan ang naidudulot niyan. And tayo bilang tao, hindi na natin makokontrol kasi wala na. Andito na to eh. Parte na to ng ano natin, mundo. So, siguro might as well jive with it. Yung iba kasi siguro hindi nila masyado nauunawaan ano ba talaga ang purpose ng social media. It's masyadong broad na. Hindi na siya pang communication. Maraming tao ang na-entertain sa panonood lang ng mga kagaya ng video na ginagawa ko ngayon at nagbibigay ng opinion. Kasi sila mismo na-enlighten. Kasi guys ito ha, ang purpose ng pagbablog ko is magbigay ng mga multiple point of view sa inyo. So, halo-halo to, parang halo-halong kalamay ito. Bigla na lang to tatakbo, papasok bigla sa isip ko, based sa nabasa ko, based sa nakita ko. Hindi ito lahat opinion na galing sa akin. Maraming tao ang nakaka-relate dito sa sinasabi ko kasi yung iba, opinion din nila to. Nagigit nyo guys. So, yun lang. Kayo guys, ano masasabi nyo dun sa eto nga, umuwi na si Carlos Yulo, pero again, kung ako tatanungin nyo guys, parang hindi siya masyadong maingay. Unless, pinili niyang maging discreet na wag nang i-highlight yung pag-uwi ko kasi malamang maraming umaabang dyan. Andun ba yung nanay? Ano nang next move ni Carlos Yulo? Parang naging telenovela na yung buhay niya. Yes, parang meron tayong sequence or episode na inaabangan. Tama naman, di ba guys? Meron tayong ganon ng nangyayari ngayon at siya na yung nasa spotlight. At inaabangan na natin mga susunod na kabanata. Parang yun. Tama, agree. You agree with me guys, tama? Kasi, yan tayo eh, di ba? Alam nyo, kahit sabihin yung ayaw nyo sa mga marites, aminin na natin, lalaki, babae, bata, matanda, lahat tayo marites. Lahat tayo merong minarites sa buhay natin. Meron talaga. Artista, boy band, sikat na magjowa, naghiwalay na magjowa. Totoo to guys, ini-stalk nyo nung naghiwalay si Bea at si Dom. Nako, lahat tayo guys marites. Lahat tayo. Hindi ko alam bakit. It's the new trend of this era. Ito na yata yung era na yon. At tingin ko naman, normal na yan kahit sa mga ninuno natin, nakikibalita sila. Diba? Sa pamagitan ng pahayagan. Si ganito pala, ganyan. May ganito pa. Nakikibalita talaga tayo. Kasi, guys, tayo kasi ay nilikha ni Lord na hindi nag-iisa. Sanay talaga tayong may kasama, sanay tayong nakikibalita sa iba, sanay tayong natututo sa iba. Diba? Yun. Hindi naman tayo pwedeng mabuhay lang na mag-isa lang tayo at wala tayong opinion sa kahit na anong bagay. Kasi alam nyo guys, ito ha. Spiritual, emotional, physical growth din kasi yung nangyayari sa paligid natin. Nagkagaya niya, pinag-uusapan natin yung mga topic sa paligid lang natin. At ngayon, mainit-init pa nga talagang topic si Carlos Yulo. Yan ang napansin ko. Kasi, siya, 2 gold champion medalist yan. So, yan, nakabakat na si history. Eto pa pala guys. Bat-in lang ako Huwag po sana kayong mainip na makinig sa akin. At sana ay ganahan pa rin kayong makinig sa aking video na to. Eto na ako. Babalik na ako sa climax. Sa exciting part ng opinion ko guys. Okay. Gusto ko kasi medyo matagal-tagal tayo magchikahan guys. Eto na, sasabihin ko sa inyo. What if? 2 words lang yan When you combine it together, pwede kang bangungutin or i-hunting ng salitang ito forever for the rest of your life. What if?
What if? Alam niyo saan ko napanood to? Letters to Juliet. Yan. Mahilig kasi ako sa mga love story. What if? What if? Side by side, pag pinagsama mo yan, may power daw yan na i-hunt ka forever for the rest of your life. Okay, paano yung kung nasabi? Para sa mga kabataan dyan. Kasi medyo may edad na po ang inyong Madam Ja. Ako'y nasa 40 plus na. So, nasa gitna na ang aking, ang aking mga, medyo marami na pinagdaanan sa buhay. Yes, nasa gitna na ako ng aking lifespan. So, ang ibig sabihin doon, sa napanood kong Letters to Juliet, pag sinabing what if, inabot kasi ng 50 years, yung si Claire, matanda na siya, siguro mga nasa 70 years old na siya. Oo, nung nabalikan niya yung first love niya, inabot siya ng 50 years bago siya nagkalakas ng loob hanapin yung first love niya. At yun daw talaga ang first love niya. Yun daw talaga. Kumbaga parang the one that got away. Ganon. Yun yung feeling na parang yun yung soulmate ko eh. Kaso because of certain things hindi naging kami. So nawalan kami ng communication whatsoever. At hindi na niya naalis sa isip niya. At what if. Yun. Hanggang sa tumanda siya, naging duwag siya na harapin. And then, dahil nga kay si Sophie, sa Letters of Juliet, panoorin niyo yan guys. Ayan Letters to Juliet. Ang ganda nun. Matagal na palabas na siya. And then, nahanap niya ngayon yung kanyang first love. Basta yun yung istorya doon. So, ito naman, idikit naman natin to kay Carlos Yulo. Opinion ko lang naman to guys ha, huwag yung masamain, wala sanang mag-bash sa akin or anything, pero please feel free to give your feedback dito. Yan, mag-comment lang kayo dyan sa video ko, okay na tatanggapin ko yan positively, okay? Yan. So, ang opinion ko kasi, what if Carlos Yulo? What if? Syempre yung galit ba niya sa nanay niya? Sabi naman, napatawad na niya. Nanay ba niya yung ma-pride? Hindi natin alam eh. Kasi, nabanggit din doon na yung nanay niya, nakablock pa si Carlos Yulo sa kanya. At parang siya pa yung may hurt, hurt pa at fresh na fresh pa sa kanya. Siguro, yung pagsuway ng anak niya sa kagustuhan niya. Yes. Guys, again, alam naman po natin yung 10 utos. Yes. And we accept it. Walang mali po doon. Okay? Dahil ako magulang din. Tama naman po na sumunod tayo sa ating mga magulang. I-honor natin ang ating ama at ina. Tama po yun. Okay? Yun nga lang, hindi na nahimay-himay doon kung hanggang to what extent. Okay? Naiintindihan ko rin po yung part ng ibang anak kasi ganito po yan. Example, ikaw yung anak na laging binubugbog ng nanay at tatay mo. As in, masabi natin, sige, salbahe talaga. As in, salbahe. Na, hindi natin masabi kung totoo bang magulang mo or kung totoong magulang mo, dahil may bisyo, nagagawa kang saktan, abusuhin. May ganun po kasing mga tao na nakakaawa at yun na naging parang kapalaran. And we're very very sorry for that. Kung kayo man tong taong tinutukoy ko na pinagdadaanan yung ganitong sitwasyon, depression sa buhay nyo na parang gusto nyo na sumuko, kayo yung anak na sobrang nasaktan sa magulang nyo, isa lang papakiusap ko sa inyo, buksan nyo pa rin yung puso't isipan ninyo. Okay? Piliin nyo pa rin magpatawad kahit anong mangyari, kahit ano pa yan. Kasi sa pagpapatawad nyo guys, mahahanap nyo yung tunay na kapayapaan, yung eternal peace. Ginagawa nyo yung pagpapatawad hindi para sa ibang tao, hindi para masabing mabait ka, para to sa sarili ninyo. Ginagawa nyo to para sa sarili ninyo. Okay? Hindi dahil utos ni ganito, ni ganyan, ganon. Kung hindi pa kayo handa, take your time. Pero sana bago mawala ang nanay at tatay mo, nagpatawaran kayo. Okay? Yan lang payo ko sa inyo. Yan ang payo ni Madam Ja sa inyo. Piliin nyo pa rin yung tama. Kahit para sa inyo, mali. Okay? Pero sa paningin ng karamihan, sa paningin ni Lord, yun ay tama. At guys,
ang hinahabol mo dun, blessing ni Lord. Gawin mo yun para sa sarili mo. Hindi dahil, yung kasi ganito ang masakit din kasi sa iba, nabalot, ito yung puso mo, nabalot na siya ng kadiliman, nabalot na siya ng, naging bato na siya, nabalot na siya ng kasamaan. Nadala ka na. So, yun yung nakakalungkot na part doon. Kasi, sana, matanggal mo tong shield na ikaw rin naman ang naglagay sa puso mo at magkaroon ng liwanag, magpatawad ka. So, yun. Yun lang naman ang hinihiling ko sa mga anak. At sa mga magulang naman, please, sa mga magulang, ibigay nyo yung best ninyo. Hindi porket nasa 10 utos na igalang ang ama at ina, kayo bilang magulang naman, bago kayo mawala sa mundo, ibigay nyo yung best nyo sa mga anak ninyo. At matutuwa rin si Lord sa inyo. Kasi, hiniling nyo yan na magkaroon ng anak. Unless hindi nyo hiniling at disgrasya na kayo. In the first place, sino may mali doon? Sino bumuka ka? Diba? Sinong tumuwad? Sinong makate? Sinong pumasok? Kayo. Kayo ang may obligasyon sa mga anak ninyo. Kayo at wala ng iba. Okay? Kung hindi nyo maibigay yung tamang pagmamahal, pag-aaruga sa mga anak ninyo, yung tamang pag-unawa, kayo bilang magulang ay si Lord din ang bahala sa inyo. Ayan ha, balanse tayo. Nabanggit ko na yung advice ko sa anak at yung advice ko sa magulang. Okay? Kasi may mga magulang na masyadong mataas ang pride. Yung pride, chicken, kainin nyo na yan. Kinakain yung fried chicken. Guys, hindi yan grabe, lulunin nyo na yung fried chicken nyo. Nakakabwisit. Kasi bilang magulang, masyadong mataas ang tingin sa sarili. At ikaw ay anak ko lang at wala kang karapatan. Yes, andun yung nasaktan ka na anak mo. Again, balik tayo doon sa sinabi ko kanina sa anak, magpatawad. Ikaw din bilang nanay, tatay, magpatawad ka. Mamamatay ka na nga lang putrik. Ayoko magmura guys. Putrik na lang, putik. Mamamatay ka na nga, mawawala ka sa mundo. Galit ka pa, parang ikaw bilang anak ko, ha? Dalin mo hanggang sa huling hukay ko, yung galit ko sa'yo. Ay, bad po yan. Baka sa hell ka mapunta, sa impyerno ka padalin. Dahil salbahe ka. Yes. Sorry to say this, mother. Salbahe ka. O, yan kay Madam Jan nyo na narinig. Ako na, pinagagalitan ko yung nanay at tatay ninyo, hoy. Kayong magulang, salbahe ho kayo. I'm sorry. Sa pananaw ko ho, hindi ho tama yung ginagawa nyo sa anak nyo. Kasi, yung anak nyo, hindi naman yung pinili na ipanganak ninyo. Kayo ho may choice. Kayo ho bumukangkang. Okay? Kayo ho gumawa dyan. Kadugo nyo yan. Okay? Laman at loob nyo yan. Diba? Sabi, laman at buto. Diba? So, kung ino-honor nyo kasi si Lord, ito pinakamatindi sa lahat. Kung kayo ba ay may faith at ino-honor nyo si Lord, guys, anak, nanay, tatay, magpapatawaran kayo sa isa't isa. The best yan. Magpatawaran kayo, forgive and forget. Minsan lang kayo mabubuhay dito sa mundo. Akala nyo kasi laging unlimited yung buhay ninyo. Hindi po. Ako nasa gitna na ako ng lifespan ko, guys. Nare-realize ko to make peace with everybody. At the right place, at the right time. Kaso may mga tao kasi na sabihin natin nakasamaan ko ng loob, hindi sila open na makipagbati sa akin. Ako ay open. Minsan nadadala lang ako ng damdamin ko, yung galit ko din kasi hindi ko, para sa akin, hindi ko deserve na ginagawan ako ng masama ng ibang tao. But then again, kung ako ang tatanungin ninyo, magpapatawad ako. Okay? Kahit sino pa yan, guys. Huwag tayo mag-away. Minsan na tayo mabubuhay sa mundo, malay mo, biglang mag-cross ang landas natin. Kung sana pala rin, sa langit tayo lahat, mag-cross ang landas natin, diba, hi, hello tayo. Peace with everybody. Mas maganda yun, guys. Matutuwa si Lord. At yung blessing, papasok talaga sa'yo. Lalo na ngayon magpapasko, guys. I suggest, make peace with everybody. Yes, kasi in the name of Jesus. Yan. Oh. Yes. Gawin nyo yun because of our Lord Jesus Christ. Yes. Yun. Magpatawaran kayo. Kasi, let's make peace, not war.
Diba? Sabi nga nila. Diba? Sinasabi nga sa Miss Universe, World Peace. Oh, yun. Isa buhay natin, guys. May iba kasi dito, talagang anak, talagang ang tigas na eh. Huwag nyo nang patigasin ang puso nyo, guys. Darating ang panahon magiging magulang din kayo. Tapos, kung para sa inyo, hindi nyo i-regret yun, eh, kayo yun. Wala akong control sa gusto nyo mangyari. Pero ako ay nagpapayo lamang. Ako si Madam Ja. At sana ay marami ang ma-inspired, kapulutan ng aral ang mensahe kong ito. Kung ako tatanungin nyo, world peace. Magpatawaran na lang. At ipag-pray na lang natin sila. And si Carlos Yulo mukhang nakafocus kasi siya dun sa pagkapanalo niya. At atleta yan, guys eh. May concentration niya, nakafocus siya. Kung hindi pa talaga siya handa, eh, sana dumating yung time na mag-heal ang wound sa puso niya. At yung nanay din naman niya, eh, magpakumbaba na rin. In a way na, kasi nabalitaan ko yung nanay niya, eh, nakablock siya. Bilang nanay, binalak yung anak. May ibang aspeto yan, yung anak ang magbablock sa nanay. Pero ito, yung nanay ang nag-block sa anak. So, ayaw kausapin ni nanay yung anak niya para itinakwil niya. Huwag naman pong ganon. Nagkamali lang yung anak mo eh. Parang wala nang kapatawaran. But dahil pa yung kriminal na nakapatay ng tao, sobra naman, nanay. Huwag naman ganon. Ikaw eh, minsan ka lang rin mabubuhay sa mundo. Tingnan mo ha. Kayo, ang lalakas ng loob nyo kasi nandito pa kayo sa earth. Pag kayo nasa kabilang buhay at mag-isa na kayo at dilim ang nakikita sa paligid, matatakot kayo. Balik ako sa earth. Patay ka. Yan. Eh kung ikaw naman ay mabuting tao, baka liwanag makita mo at may mga angels ka makita pag namatay ka. Ay, hello po. Di enlighten yung spirit mo. Eh kung loko-loko ka, nung nabubuhay ka dito, ang dami. Mas kumbaga sa timbangan, lumamang yung masamang gawa mo, patay ka. Good luck sa'yo, be. Diba? Yun lang tayo nagpapangaral lang kasi gusto natin maging better place ang mundo, lalo na sa mga darating na generation. Gusto natin maging mas okay ang earth, diba? Lalo na parang yung earth nga eh medyo ang tawag dito, nagka-climate change na. Hindi natin masasabi, baka bigla may tumamang meteor kinabukasan, eh hindi tayo nagpatawaran. Yung pala lahat tayo may extinct, sasabog na lang bigla si boom, si earth, diba? Ayan. Wag nyo na nakakapagtawanan guys, wag nyo ako iba siya. Mga pinagsasabi ko dito, yun lang naman eh, tingin ko nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. At sa palagay ko ay nabanggit ko na ang tungkol sa nanay at sa anak. So, yun, kung meron pa kayo ibang mga point of view, i-comment nyo lang dyan at gagawa ulit ako ng video kung gusto nyong i-shoutout ko kayo based sa sinabi niya, i-shoutout ko kayo, okay? At, yun, habaan pa natin ang ating mga pasensya sa ating mga magulang at tayong mga magulang naman ay halawakan natin ang pangunawa sa ating mga anak, okay? Kasi mas maganda pa rin na tayo ay iisang pamilya pa rin, buo. Yan, napaka-perfect yan. Kasi bili mo, yung anak mo nanalo ng 2 gold medal, tapos andyan pa yung jowa at andyan yung nanay. Wow, napaka-perfect siguro nun. Grabe. Tapos sabay-sabay sila mag-outing, kakain sa labas. Dapat nga yan, meron parang piyesta sa buong barangay nila yan eh. Ngayon, dapat ganun yan eh, sinasalubong-salubongin natin. I-acknowledge din ni nanay yung mali niya. Pero again ha, doon sa nanay ni Carlos Yulo, nung umiyak siya, tumingin siya ng patawad. Sana po talaga sincere yun sa loob nyo ha. Kasi kung sincere yan at talaga hinihingi yung patawad, magpatawaran na kayo. I-unblock nyo naman yung anak nyo. Magpatawaran na. Ikaw rin Carlos Yulo, patawarin mo na rin nanay mo. Forgive and forget. Huwag mo nang isipin yung ego mo, yung naapakan, yung nasabi. Kalimutan nyo na yon. Kasi wala naman perfectong tao eh. Perfect po ba kayo? Hindi, diba? So, lahat naman nagkakamali. So, walang taong perfecto, okay? Hindi tayo robot para maging perfect. So, yun guys. As I was saying, magpatawaran po. Wala tayong karapatan na hindi magpatawad sa ating magulang at wala rin karapatan ng ating mga magulang na hindi patawarin ang anak. Siguro yung iba kasi sabi nila, wini-wait ko kasi to sa bigat ng kasalanan nagawa sa akin ng anak ko. Sa magulang point of view ito But then again, kung ano man yan, vice versa.
Kasi ganun din ang sinasabi na anak eh. Ako, bago ko patawarin yung tatay ko, yung nanay ko, depende sa bigat ng nagawa niyang kasalanan sa akin o kasamaan. Hindi tayo pare-pareho guys kasi ng pinagdadaanan. Meron kasing magulang na talaga inabuso yung anak at meron din namang anak na sobrang winalang niya yung magulang. Kaya hindi tayo pare-pareho ng point of view o ng parang kinalalagyan sa aspeto ng usapin na magulang at anak. Itong topic natin ay topic ng magulang at ng anak. So, napag-usapan dito na masyadong malalim na rin pala at masyadong sensitibo rin pala itong topic na to guys. Hindi rin pala to basta-basta pinag-uusapan ng kagaya nito. Kasi masyadong marami siyang hibla ba? Or masyadong broad tong topic na to na dumarating talaga sa time na hindi na minsan kasi iba sa atin nagbibigay ng general advice pero hindi natin nagiget kung bakit nila nagagawang sabihin yung mga ganong advice nila or yung komento nila, nagko-comment sila ng ganon kasi hindi nga natin alam talaga kung ano yung past nila, yung pinagdaanan nila sa buhay. Wala tayong idea, iba-iba kasi tayo pinagdadaanan eh. Kaya sa social media talaga, kailangan himay-himayin mong mabuti ang bawat topic. Kailangan talaga, sabihin mo talaga. Kumbaga, kung pwedeng ikwento mo mula pagkabata, diba? Para mabalansi siya. Pero again, guys, tayo ay tao lamang. Si Lord ang huhusga. Yan ang rule number 1 na dapat nating tanggapin sa sarili natin. Meron po tayong Diyos na lumikha, creator, at si Lord pa rin po ang huhusga sa lahat ng tao. Kaya magulang, anak, magpatawaran. Kalimutan kung ano man yung mga nagawang mali sa isa't isa or kung hindi man talaga fully maibigay yung pagpapatawad, at least you reach out. Yan. Meron ka ng magandang nagawa doon. You reach out na, oo, pinapatawad na kita. Tapos yun lang, tama na, closed door na. Kung ayaw nyo munang magkita, ayaw nyo munang mag-usap, okay lang. Or siguro kung ako tatanungin nyo sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, hindi ko na maiisip guys yung galit ko sa nanay ko. Ang gagawin ko, nay, halika, hug kita. Okay na tayo. Yun lang. Napakasimple. Sa totoo lang, magugulat na lang, tatawanan nyo na lang eh, na ang drama pala natin, no? Napakasimple lang pala ng solusyon sa problema natin. Nagsabihan lang tayo na I love you, nagyakapan lang tayo, okay na tayo, parang bigla bumalik na yung rainbow sa buhay ko. Kasi, tandaan nyo ha, yung nararamdaman nyo sa puso nyo, parang weather din yan. Kayo ay minsan nagiging tag-ulan, ganon. Minsan, madilim, parang fill with darkness. At ang pinakamaganda is yung weather na nakikita mo yung bahaghari, yung rainbow at maaraw. Yan, sunny weather. Kagaya ngayon, ang ganda ng weather, guys. Oh. Nakikita ko sa bintana ng condominium ko. So, yun. Sana ganon talaga ang ma-feel nyo bilang anak at magulang. Naging perfect, rin kasi, topic tong si Carlos Yulo at yung nanay niya. I-set aside na natin jowa. Jowa yun, i-set aside nyo. Nanay at anak lang tayo mag-topic. Wag na natin sabihin na minanunulsol. Set aside na natin yun. Kung ako tatanungin nyo, kung ayaw talaga nung nanay do sa babae, well, pareho naman silang babae, i-open pa rin niya yung mind niya. Baka kasi may mga nanay kasi na masyadong, again, protective lang sa anak, or ano ba talaga, selfish. Well, again, it's part of love yung pagiging selfish, diba? Kayo nga sa mga jowa nyo, selfish kayo, ayaw yung titingin sa iba. So parang ang nanay siguro masyado lang ring minahal din niya siguro talaga yung panganay niyang anak, si Carlos Yulo. Tama na, panganay niya yun eh. Baka dumating lang talaga sa aspeto gano'n. Pero yung terms ng pera, wala ako sa posisyon para pag-usapan yan kasi hindi nga tayo pare-pareho. Pero yun nga, sadly, mga nanay, yung ibang anak kasi ang nagiging pananaw, totoo po ito, based sa mga nababasa ko, yung ibang anak ang nagiging pananaw, ginagawa investment yung anak nila. Huwag naman po sana tayo na masabihan ng ganon bilang magulang. Tayo bilang magulang, ang makita sana na mga anak natin
ay yung paghihirap natin, yung sakripisyo. Sana yun ang makita nila. Kaso ang problema, may mga anak na hindi po nakikita yun. Bakit kaya? Nanay, tatay, ang tatanungin ko, ikaw, bakit hindi nakikita ng anak mo yung sakripisyo mo? Tingin ko, ikaw ang may obligasyon na imulat yung anak mo sa sakripisyo mo. Ayan na naman tayo. Balik na naman si Madam Jazz sa advice sa inyo. Totoo to guys ha. Kasi ako bilang may magulang ako, buhay pa po sila. At ako rin po ay magulang na rin ngayon. Nanay na rin po ako ng 3 anak ko ngayon. Minumulat ko yung mga anak ko na makita nila yung sakripisyo namin sa kanila. Para pagtanda nila, baunin nila yun sa puso't isipan nila na mawala kami. Si nanay, ginawa niya lahat ng best niya para sa akin. Si daddy, si tatay, ginawa niya lahat ng best niya para sa akin. So, ako pag gumraduate ako, si nanay naman tutulungan ko. Si tatay naman, anak na po ang bahala doon. Ang anak po kasi na marunong tumanaw na utang na loob sa kanya magulang, kagaya ko rin, aminin ko, naging breadwinner ako. At yun, hindi ko sinusumbat sa magulang ko yung napagiging breadwinner ko. Hindi. Tulong ko yun eh. Okay? Ako naman ay nabigyan ng mabuting buhay naman ng aking mga magulang. Nagsiman ho ang tatay ko, nagsakripisyo siyang mapalayo sa amin. Sabi magkakapatid, hindi niya nag-guide proper. Nawalan kami ng father figure, guys. Alam niyo, nanay lang ang nagpapalaki sa amin. Pero lumaki naman kami maayos. Bakit? Tanong niyo. Despite na absent yung tatay ko. Bakit? Tanong niyo. Kasi pinut namin sa center ng aming pamilya si Lord. Kaya alam niyo, nakakalungkot kayong mga pamilya na wala si Lord sa center ng inyong pamilya. Nakakalungkot talaga. Kasi parang kayo may kulang sa inyo. And sana pagdating ng panahon, mahanap nyo yung tamang path o yung tamang daan, yung tamang way na maging maayos ang pamilya ninyo. At ganun din sa mga magulang. Kung ano man yung mga maling na gagawa na anak nyo, alamin nyo bakit sila nakakagawa ng ganun. Kayo magulang eh. Baka magulat kayo pala yung punot dulo kaya nakakagawa ng ganun ang anak ninyo. Totoo po to kahit sa psychiatrist yung tanongin, totoo to guys. At ang magulang naman, alamin din naman niya sa sarili niya kasi ikaw bilang magulang, ang ine-expect kasi ng society bilang magulang, ikaw yung mas may pang-unawa. Tama? Kasi ikaw yung mas nakakatanda. Okay? Ganun din po sa mga senior. Kayo po ang mas nakakatanda. Kayo ang mas nakakaunawa. Dapat po i-apply natin yun. Okay? Sa mga nakakabata, unawain natin. Alamin natin bakit pa nagkakaganito ito. Bilang magulang, ikaw ang umalam bakit nagkakagano yung anak mo. Okay, at bilang anak naman, magpaliwanag kayo sa magulang niyo ba't kayo nagkakaganon. Kasi tulungan yan para isolve yung social problem ko kasi yan nagiging social problem na yan yung nakaka-apekto na ang society minsan. At saka guys, ito hahabulin ko na lang din. Sana nag-enjoy kayo sa chikahan natin, sa kwentuhan natin. Ihabol ko na lang din. Guys, ito, final na to, patapos na rin po ang aking video guys. Based sa observation ko, kaya tayo nagkakaroon ng mga batang kriminal guys, kasi alam nyo, kulang sila sa pagmamahal. Okay, paano ko nasabi? Nagsisimula kasi ang lahat sa pamilya, sa isang mabuti at matatakuting pamilya sa Diyos, matatakutin sa Diyos na pamilya. Totoo yun. Yung mga bata, nakakaawa sila, yung mga gumagawa ng masama, naaawa ko sa kanila kasi wala ko alam sa pinagdaanan na lang. Alam ko lang, salbahe itong bata na to. Pero guys, ang bata ba salbahe na pag pinanganak mo? Wala namang alam yan sa mundo. Wala nga muwang yan sa mundo eh. Kaya yung naging salbahe kasi alam nyo guys, yung pinagdaanan niya, nakakaawa yun. Kung meron nga lang sa inyo na pwedeng mag-reach out na baguhin ang lahat ng batang kalye, lahat ng batang nakikita natin sa daan, sa eskwelahan, tayo-tayo ng mga magulang ang magtulungan. Kasi minsan sa school, di ba, pilyo yung anak. Alam nyo guys, nakakaawa yun. May pinagdaanan yung bata na hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Iniisip nyo, hindi, ano yun, salbahe ang klase mo, ganyan.
Guys, alam mo yung pinagdaanan yung ano na yun, may pinagdaanan yung bata na yun. Nakakaawa. Bata yun eh. Huwag kayong pumatol sa bata. Ano eh, may pinagdaanan yun. Totoo ito guys kasi meron ako na-encounter na bata. Hindi ko na lang babanggitin. Ano talaga, iba na siya magsalita. Grabe. As in, parang makakapatay na yung bata. Makakapatay na ng tao. At saka, ito plano niya, patayin yung kalaro niya. Iba na siya magsalita, guys. Hindi ko babanggitin kung sino to. Pero, ano eh, at the end of the day, pumapasok na siya sa school, magaang loob niya sa akin. Kumbaga parang tumatambay siya lagi doon sa parang restaurant namin. Ayan. Shoutout talaga sa'yo kung nanonood ka rito. Hindi ikaw yun. Tumatambay siya sa restaurant namin. Na ano kasi siya doon sa sinabi ko. Ito kasi sinabi ko guys, share ko lang po sa mga kabataan dito, baka makatulong po to sa inyo ha. Sabi ko sa kanya, gusto mong gagawin mo yan, pag ginawa mo yan sa palagay, makukulong ka. Wala pa kailan kung makulong ako, ganun sabi niya talaga. Galit na galit siya eh. Kasi yung mga tao sa paligid niya, na mga matatanda na rin, hindi siya ginagayad ng tama. Tinatrato siya as, hindi, wala, batang kali, huwag mong pansinin yan, te. Well, patapon na boy. Ganun ang naririnig ko. Na parang yung bata pa yun eh. Yung pinapasok niya sa utak ng bata is, parang, hindi niya naiintindihan yun. Naging pangit ang tingin niya sa mundo. Kumbaga sa coloring book, madilim ang tingin niya sa mundo, sa paligid. So ako sabi ko, sige, pag pinatay mo yung bata, makukulong ka. Wala pa kailangan kasi walang yung magulang yan. Yung anak niya, hindi niya pinagsasabihan, binubuli raw kasi siya. Kasi batang kali nga siya na may mga sugat-sugat yung niya. Parang may disease. Sabi ko, sige, pag nakulong ka, akala mo iiyak yung nanay at tatay mo dahil pinabayaan ka nila? Hindi. Matutuwa pa nga sila kasi nakasakulungan ka na, wala ka na sila obligasyon eh. Yun ang sinabi ko. Sabi ko, ang gawin mo, magsumikap ka, tingnan mo ako, may restaurant ako, magsusumikap ka sa sarili mo, patunayan mo, itaas mo yung sarili mo ka ako. Sabi ko, gano'n, alam mo, naintindihan niya. Mula nagulat talaga ako, excited siya pumasok sa school, kasi siguro, it only takes, guys, only one person na maniwala sa'yo na mabuting tao ka. Isang tao lang maniwala sa'yo na mabuting tao ka. Ang laki ng impact pala. Grabe guys, no? It only takes only one person na maniwala sa'yo na mabuting tao ka. Ang laki ng impact do sa bata rin. And ang saya ko talaga rin na nakatulong ako sa kanya. Pasensya na kaya nagiging emotional ako kasi hindi ako makapaniwala na laki rin na naging ambag ko pala. Yung simpleng pagsabi ko lang sa kanya ng gano'n eh. Ang laki pala na naging ambag sa kanya. And talagang nakita ko yung growth ng bata. Ang laki ng pagbabago talaga sa kanya. And hindi na niya pinapansin yung mga batang nanunukso sa kanya back then. So, bakit ko to sinishare sa inyo guys? Kasi, syempre, ginagrab ko yung opportunity na marami sa inyong gustong manood nitong statement ko naman na to, I'm sure. And sana kapulutan ninyo ng aral na piliin nyo pa rin maging mabuting tao. Piliin nyo pa rin, guys. So, yun lang. Thank you so much. Thank you for watching. Kung meron ako mga hindi na idagdag, guys, i-comment down below nyo. And maraming salamat. Pa-support, pa-like, pa-follow, pa-subscribe. Madam Ja. At pa-follow na rin po si Boss Joey. Yan. So, yun lang. Thank you, guys. Bye-bye!